Sarap kayang mabuhay kung hindi mo inuubos yung energy mo, say, to argue with a stranger or about things na hindi mo naman kontrolado. Every day, nakakapagod ang life. In this economy, surviving is really, really hard. Siguro kung may i-apply ako sa sarili ko that will help us to live our life better, we mind our own business. I find it so hard to live life kapag inuubos mo yung energy mo sa simpleng bagay, especially when you care too much at everything dun sa mga bagay na hindi mo kontrolado. I have this one friend, may pagka-stoic siya. Wala lang, I look up to him kasi yung point of view niya sa buhay is try to make it simple para hindi complicated yung buhay mo the way you wanna live it. Ako kasi yung tipo ng tao na I stress a lot over simple things. Let's say, late na ako. Imbis na tanggapin ko na lang sa sarili ko na late na ako, nagpapanik ako as if it will help. For example, naka-encounter ako ng bad customer. Oh my God, parang naapektuhan niya na yung buong araw ko. Like, sira na yung buong araw ko. But this guy, I learned from him na be stoic. Careless is not a big deal. That's part of a job. Kung ano yung nangyari sa trabaho at the end of your shift, iwan mo siya. Iwan mo siya sa work. And isa pa sa mga naituro niya sa akin, mga naiambag niya is the subtle art of not giving a fuck. Kasi literally ganun siya. And siguro isa sa mga nilulook up ko sa kanya is wala siyang sense of attachment. If the things happened, it happened. That's just it. Wala siyang sense of attachment in a way na hindi siya ganun ka-attach sa amin, sa friendship. And he used to say na, well, that's just life. Hindi ka pwedeng ma-attach kasi hindi ka mag-grow. And isa yun sa mga bagay na nilulook up ko sa kanya. Now, moving forward, sarap kayang mabuhay kung hindi mo inuubos yung energy mo to argue with a stranger or think about things na hindi mo naman kontrolado. Masarap yung buhay kung you are just living in the present kaysa dun sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. I can guarantee na you're at peace. Kasi parang isa sa mga kalaban natin ngayon is we tend to overthink things na hindi pa naman nangyayari. And then ang ending, imbis na makapag-focus tayo sa beauty ng kung ano yung meron yung present time natin, hindi natin ma-appreciate yung kung ano meron tayo ngayon kasi yung mind natin is preoccupied and nakafocus tayo dun sa what could have been or what could happen in the future. Something na hindi naman natin alam. Imbis na na-enjoy natin yung present moment na meron tayo, ang ending, wala lang, it go two ways kasi yung mind natin nasa iba. Hindi ko ino-overthink yung mga bagay na wala naman akong control, especially our future. We have to focus on what we have right now. And isa pa, pinanghahawakan ko to lately. I know money is power. That's why we are working hard. Etong mantra na nabasa ko sa lihim na kalikasan ng tao, yung mga tao na nagwo-worry about money, they tend to lose more money or at least they tend to find it hard to make money. Yun yung ini-apply ko sa sarili ko. Okay, pag na-receive ko yung sahod ko, hindi ko kailangang maging excessive sa paggastos. Pero at the same time, hindi ko rin dapat iniisip ang pera. Dapat hindi doon nagpo-focus yung isip ko na, hala, paubos na, hala, ano nang mangyayari. As much as possible, hindi ko ginagawang burden yung mga ganong bagay sa sarili ko. And, you know what? Siguro, may months na rin na pinapractice ko yun. And, it really helps. No? Hindi ako nai-stress. Samantalang dati, iba yung stress mo kapag financial yung usapan. Especially sa mga katulad ko na solo living. Yung wala kayong sasandalan the moment na
mga ilangan kayo. From then on, talagang I am being responsible sa paghawak ng money ko, but as much as possible, hindi ko talaga ino-overthink yung pera. Para sa akin is parang hindi worth it. Kung baga, nadidrain yung energy mo worrying about things or arguing with the strangers. Parang double yung impact ng pagiging drain mo when you worry about your financial. So as much as possible, be responsible and, don't think about it too much. And I hope that helps. And aside from that, siguro minding our own business. That's how just we live life, in this world full of bad news, toxicity. Tayo na lang yung mag-adjust sa sarili natin. And ako definitely, I love it. Ini-apply ko siya sa sarili ko.